Nagliwanag ang kalangitan ng isang isla sa Greece. Kasunod yan ang tradisyonal na rocket war o pagpapaputok ng libu-libong homemade rockets nitong Sabado. Ulayan sa mga parishioner ng magkaibang simbahan. Ipinwesto nila ang mga rockets sa magkabilang burol at saka ipinunteriya sa bell towers ng isa't isa. Sinasabing 19th century pa nagsimula ang rocket wars na noong isang kompetisyon at naging bahagi ng selebrasyon ng Orthodox Easter. Dumalo si Pope Francis sa Easter Sunday Mass sa Vatican City mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Sa kanya pong mensahe na nawagan si Pope Francis para sa ceasefire sa Gaza na labis anyang nagdurusa sa gyera ng Israel at Hamas. Ipinagdasal din niya ang kapayapaan sa Ukraine na nakikipaggyera sa Russia. Pagkatapos ng misa, nag-ikot si Pope Francis sa St. Peter's Square para batiin ang mga dumalo sa Easter Sunday Mass. Limitado pa rin ang mga aktibidad ng Santo Papa ngayong nagpapagaling pa rin siya sa sakit na double pneumonia. Nakatanggap ng impormasyon ng Commission on Elections kaugnay sa umunoy pagbibili ng boto sa isang lungsod sa Metro Manila. Detalye niyan sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, iniimbestigahan nga ngayon ng COMELEC ang umunoy pamimigay ng isang local candidate sa Quezon City ng cash card sa mga botante. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tinignan ng COMELEC kung vote buying ito at dahil meron daw laman ng cash card na maaring ma-encash o maipambili. Hindi pa pinapangalanan sa ngayon ng COMELEC ang kandidato. Bine-verify rin ngayon ng COMELEC ang impormasyon na tanggap nila na may ilang kandidato na nangampanya kahit na Huwebes Santo at Biyernes Santo na ipinagbabawal po ng COMELEC. Ayon kay Garcia, sa ngayon ay meron ng 120 na reklamo kaugnay sa vote buying at abuse of state resources. Kasama na po dito yung pamimigay ng ayuda. Ongoing na investigasyon at 4 na show cause order na raw ang naibaba nila. Inilunsad naman ngayong araw, Rafi, ng COMELEC ang Random Manual Audit Committee at pati na rin yung kaakibat na training para dito. Alinsunod po sa batas, ang komiteng ito ang mga ngasiwa sa random manual audit kung saan bibilangin nila ng mano-mano ang boto sa piling presinto para maikumpara ito sa resulta ng botohan sa makina. Pati po internet voting ay kasama sa i-audit nila. Magaganap ang audit sa loob ng 45 days matapos ang eleksyon. Magkakaroon din ng ilang araw na training po yung mga kalahok dito para matiyak yung kanilang kahandaan para nga dito sa gagawing random manual audit. Nasa pagtitipon po ang ilang commissioners ng COMELEC. Kabilang na po dito si Ernesto Macedo Jr. at A.B. Ferelino at meron pa po nga ibang matataas na opisyal na narito at narito rin po ang kinatawan ng Philippine Statistics Authority, Department of Education, NAMFREL, PPCRV at Lente. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa event ng COMELEC sa Pasay City. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Mga mare, mas pinalakas at exciting na ang umaga ninyo dahil sa bagong hostmate ng Unang Hirit. Ni-reveal kanina ang kauna-unahang hostmate ng programa. Walang iba kundi si Kapuso actor Tom Rodriguez. Makakasama siya ng UH Barkada buong linggo para maghatid ng sorpresa sa mga solid viewer ng programa. Challenge accepted yan para kay Tom. Wagi sa Miss Eco International 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Alexi Brooks. Stunning si Alexi suot ang kanyang gold evening gown sa coronation night na ginawa sa Egypt. Panalo rin si Alexi sa National Costume Competition dahil sa suot niyang Philippine Eagle-inspired gown. Siya ang ikatlong Pilipinang kinoronahan bilang Miss Eco International. Very thankful si Alexi sa lahat ng kanyang fans at mga tumulong sa kanya. Alay raw niya ang kanyang tagumpay sa kanyang namayapang lola. Kaugnay sa kidnapping murder sa Chinese-Filipino businessman na si Anson Tan at kanyang driver, kausapin natin ang tagapagsalita ng PNP, si Police Brigadier General Jean Fajardo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Opo, binabanggit po na case closed na itong kaso pero hindi pa nahuhuli yung mismong mastermind. Gaano po kakumpiyansa ang PNP na mahuhuli itong mastermind sa kidnapping nitong Chinese businessman at kanyang driver? Linawin lang po natin, Sir Rafi, itong kaso po na ito ay kinukonsider po natin na case solved pero hindi pa po closed dahil may dalawa pa po tayong hinahanap na accomplice po mismo nung mangyari po itong insidente po na ito. At syempre po ay dumadaan po tayo sa case build-up para po siguraduhin na mai-implicate po natin yung mga sinasabing mga mastermind behind this case po. Pero monitored na po sila, itong mga sinasabing mastermind, at involved din po ba sila sa iba pang mga kidnapping cases? Ito pong mga sinasabi pong posibleng mga mastermind ay minomonitor na po natin at kagaya nga po ng sinabi ko, nandito po tayo ngayon sa proseso na nagki-case build up po tayo, pinapalakas po natin yung mga ebidensyang hawak po natin ngayon para once maisampa po natin yung kaso po na ito ay sufficient po ito para ma-meet po natin yung requirements po ng prosecutor natin, yung pong tinatawag po na reasonable certainty of conviction po. Kunin na rin po namin yung pagkakataon. May detalye na po ba sa seguridad para sa necrological service and state funeral para kay Superstar Nora Honor? Halimbawa po, may mga isasarabang mga kalsada? Sa ngayon po, sir, ay ongoing po yung ating coordination po sa site po ng ating namayapang Superstar at yung ating naman pong commander po ng Southern Police District ay naka-ready po na mag-provide po ng security with respect po dito sa nalalapit na po na electrological services para po sa ating Superstar. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Si PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Bukas ihahatid sa kanyang huling hantungan ang superstar at National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honor. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, may necrological service para kay Nora Honor sa Metropolitan Theater sa Maynila. Alas 8:30 po magsisimula ang arrival honors doon. May programa rin para alalahanin at bigyang parangal ang superstar. Sa mga gusto pong pumunta, may registration link na ilalabas sa Facebook pages ng NCCA at Cultural Center of the Philippines. Kung hindi naman po makadadalo, mapapanood din po via live stream ang necrological service. Bilang national artist, meron ding state funeral para kay Nora Honor sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Inilabas ng Social Weather Stations ang resulta ng Senatorial Preference Survey na ginawa nitong Abril. Batay sa survey na kinumisyon ng Strat-based consultancy, ang 12 kandidato na posibleng manalo sa election 2025 ay sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, Senador Lito Lapid, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Pia Cayetano, Bato de la Rosa at Bong Revilla, broadcaster na si Ben Tulfo, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar at mga dating senador na sina Ping Lacson at Manny Pacquiao. Sa pamamagitan ng face-to-face interviews, tinanong ang 1,800 registered voters sa buong bansa kung sino ang iboboto nila sa pagkasendor kung gagawin ng eleksyon noong panahon ng survey. Isinagawa ang survey noong April 11 hanggang 15, 2025. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 2.31%. Eto naman to the next level, ang trick na kayang gawin ng isang alagang aso sa Panglao, Bohol. Hindi lang daw kasi sit and fetch ang paandar niya ngayong tag-init. Umaarangkada na rin daw siya sa water sports. Yan, no? Ang spotted na aso sa isang beach na caring-carry mag-skimboarding. Kapareho yan ng surfing pero imbis na sa tubig, sa buhangin nagsisimula ang pag-slide. Amazing ang atake at kayang-kaya pang magpabalik-balik ng aso gamit ang board. Kaya ang mga beachgoer napahinto at napawatch. Ang video meron ng mahigit 400,000 views. Talaga namang Trending! Mas
mas magaling pa siya sa Oo. atin. Galing ng balance niya. Oo, sa bagay, 4 naman ang kanyang paa. Oo, pero medyo mahirap rin yan. Oo naman. At saka, ang galing din na nagturo. Paano yan naturuan ng ganyan, ano ba? Talino. Try natin yan sa beach house mo. Ay, Ah. ganon.